Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. At kumusta po kayo dito sa Metro Manila ay kanina bumuhos ang malakas na ulan. Ngayon po ay June 18, Miyerkules. At piyesta. Ngayon po ay Simbang Baklaran, bumuhos po ang malakas na ulan. Kaya ngayon, yung po ng ating mga estudyante na nagsipasok at pauwi na sila, ay makikita po natin nasa kalsada talagang marami po silang naglalakad. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na makakasama ninyo sa loob ng isang oras. Di ba? So, yung ating mga kasama dyan, huwag kayong mag-alala. At bagamat hindi tayo nagkita-kita, ay palagi ko naman kayong binabati. Kaya kapag kayo po ay mag-chat sa Messenger, huwag naman po kayong manermon. Dahil alam nyo naman, kahapon hindi tayo nakapag-programa dahil yung lingkod na feeling well. Dahil mataas po ang ating BP, para tayong nakukonsumis, nagkakaroon lagi tayo ng consumption. Pero actually, tayo naman ay malakas, malusog, at tayo naman ay, sabi nga po nila, laban-laban lang sa araw-araw nating gawain. Kaya yung sa mga kaibigan natin na minsan nakakalimot, bahala kayo kung kayo ay makalimot, basta kayo ay lagi kong naalala, bagamat hindi ko kayo nababati dito sa ating programang Media Patrol. At ngayon po ay Miyerkules, tayo po ay maraming napuntahan, lalong-lalo na po dito sa lungsod ng Parañaque, na kung saan ang ating pong mga mag-aaral mula po sa kinder, elementary, high school, senior, ay mayroon pong cash allowances ang ating mga mag-aaral dito po sa lungsod ng Parañaque. At batay po sa ulat, more or less, in counting pa rin, ito pa yung maabot na 102,000 students dito po sa lungsod ng Parañaque. At ang Parañaque po ay may 16 na barangay. At ito po ay lahat may mga senior, at ito po ay lahat may mga school campuses, mula po sa elementarya, ganun din po sa high school. At yung pong iba naman, sa usapin ng junior and senior, very accommodated po dito sa lungsod ng Parañaque. At kung inyo pong bibigyan pansin, mula po doon sa kinder hanggang po sa senior high, ang bawat isa po sa kanila ay may monthly allowance na nagkakahalaga ng 500 pesos. Kapag sinuma mo po ito sa loob ng isang taon, mayroon po silang allowance na nagkakahalaga ng 5,000 peso. Pagkatapos, i-times mo ito sa lahat ng mag-aral, times 102,000. Ganun karami ang binibigyang cash allowances ng pamalaang lokal ng lungsod ng Parañaque. At kanina nagsimula na ang bigayan dito po sa San Dionisio Elementary at ganoon din po sa 1 and 2, Unit 1 and 2. Marami talaga, isipin mo ba naman lahat ng estudyante bibigyan mo ng allowance. Pagkatapos maliban doon, yung pong ating mga mag-aaral sa junior high at saka senior high ay nagkakaroon na po rito ng mga iba't ibang uri ng laboratories. Ito po ay allocated sa ating mga estudyante sa usapin ng vocational courses. Diba? Katulad po noong sa bartender, doon po sa paggawa ng iba't ibang
vocational na ino-offered po ng TISDA at saka iba pang mga private vocational school naman ay binibigay na po dito sa lungsod ng Parañaque sa paaralan mismo. Katulad kanina, diyan po sa Parañaque National High School Main ay nag-open na naman at nagkaroon po ng blessing. At ito po ay dinaluhan ng ating butihing Mayor Eric Olivares. At ganoon din po mula sa national level, Department of Education, at ganoon din sa yung ating mga superintendent, at yung pong principals at mga guro at mga mag-aaral dito po sa Parañaque National Main. At maya-maya ipapakita po natin ang video para doon po sa kumplitong detalye ng event kanina diyan po sa nabanggit na paaralan. At Mr. Chairman, pakikasa nga yung ating mga video at para maipakita natin sa ating mga kababayan, ganun din po yung mga photos. Yan. Okay?
Ayan. Nakita niyo po ba yan? Yung po yung ginanap na blessing kanina. Diyan sa Parañaque High School Min. At makikita natin kung gaano kaganda yung pagkagawa. Dito lang po yan sa Parañaque. Doon po sa ibang city, sa ibang school campuses, batid natin na wala pang ganyan sila. At ang pagkakaalam natin, ito po ay, ang Parañaque ay pilot area para sa mga vocational courses na ino-offer na o hindi lang ino-offer, itinuturo na po para sa mga junior and senior high. At sa kasalukuyan, tila yung pong Republic Act tungkol po sa creation ng junior and senior high ay tila nagkakaroon na agam-agam dahil di umano ay yung iba ay hindi totally implemented, pero dito po sa lungsod ng Parañaque talagang nauuna na. At makikita nyo naman kung gaano kaganda yung tinatawag na laboratory para sa usapin ng beauty care, hairdressing and wellness massage laboratory. At yun po ay actual nating ikinover. So yan po ay isa lamang doon sa mga dati. Mayroon na po sa Monok at sa ibang campus dito po sa lungsod ng Parañaque. Napakaganda po talaga, no? At para sa ating pagpapatuloy, maya-maya muli nating ilalabas yung pong blessing. Kasama po sila Mayor Eric Olivares, sila Principal Jerry Lumaban naman, at ang ating mga school superintendent, mga guro at mga estudyante na sila po yung para sa kanila po yan. At gusto po natin ipaalam sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po rito sa Metro Manila, sa ating mga provincial naman o doon po sa mga lalawigan, ang budget po ng lungsod ng Parañaque para sa usapin ng edukasyon lokal po yan, lokal, umaabot po na nasa 1.3 billion pesos. Ganyan po kalaki ang binibigay na allocation para sa mga mag-aral dito sa lungsod ng Parañaque. So, maya-maya lamang, pagkatapos ng ating patalastas, ilalabas po natin yung tungkol po naman sa blessing ng nabanggit na laboratory. Parañaque, Netrello, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Parañaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Parañaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti.
sa boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paul Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang maghatid ng totoo. Relying our minds on your hand, we might devote ourselves to earthly salvation. Lord, hear our prayers. Blessed are you, O Lord, who have won in your Son, who came to earth for us, who comes to the heart of man. Lord, hear our prayers. Blessed are you, O Lord, who in Christ made open door, faith, and the burning light of his blood. Lord, hear our prayers. Blessed are you, Lord, who in the providence, who has ordered us to rise our faith. Lord, hear our prayer. Blessed are you, Lord, who receive with favor the offering of our name, so that it becomes an offering unto tonight. Brings joy to our brothers and sisters, and help the Polish one. Lord, hear our prayer. Blessed are you, Lord, who graciously choose bread and wine for the birth of human life as a sacramental sign of our Lord, hear our prayer. Kumpare na kami ngayon. Tayo na. And hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth Ayan na. So, makikita nyo po yung sa photos and videos at talagang napakaganda yung ginagawang
laboratory para doon sa ating mga mag-aaral sa junior at saka sa senior high school. At yung pong nandoon mga estudyante nga actually, sila ay nagtatrabaho na part-time dito po sa lungsod ng Parañaque sa malaking hotel and resorts. At dito rin po yun sa lungsod ng Parañaque. So, naging napakagandang palatandaan na yung pong talagang interesado na makapagtrabaho na, kahit sila po ay nasa high school pa lamang, pwede na po silang magkaroon ng dissenting part-time job kapag sila po ay tuloy-tuloy na nag-aaral dito po sa lungsod. Dahil nga po yung sa usapin ng high school, pagkatapos po nila, siyempre kailangan pa nilang magpatuloy sa senior high at saka sa junior high at saka senior high. Kapag sila po ay matuto doon po sa mga vocational courses na nakapaloob doon po sa kanilang curriculum, nag-aaral pa lang sila, may trabaho na. Dahil dito sa lungsod ng Parañaque, para sa ating mga kababayan, ito pong lungsod ay isa sa pinakamabilis na lumago ang usapin ng ekonomiya dahil maraming mga businesses na nagtatayo dito, maraming kumpanya na nagtatayo rito sa City by the Bay, dito po sa lugar ng Isyana. Hindi ko na po babanggitin kung ano po yung mga malalaking hotel and restaurants, mga supermarket, department store, at saka mga iba't ibang malalaking company na nandito sa lungsod ng Parañaque. At sinisigurado ng ating pamalaang lokal na yung magtapos ng kanilang pag-aaral, kapag sila po ay porsigido, hindi na sila mahirapan maghanap ng trabaho kung sila po ay makapagtapos ng high school, junior, senior high. At lalong-lalo na po kung sila ay magpapatuloy pa sa kolehiyo. Dahil dito ay may libre na pong kolehiyo para sa mga estudyante. Mayroon pong tinatawag na PUP campus, mayroon pong tinatawag na Parañaque City College, at ang lahat ng iyan ay libre. Wala po silang binabayaran. Maliban pa po roon, libre na nga, mayroon pa po silang financial support mula po rin po sa lokal na pamalaan ng lungsod ng Parañaque. Karamihan po sa kanila nakakatanggap ng 6,000, 8,000, 12,000. Diba? So napakarami na pong oportunidad dito sa lungsod. Oo, diba? Kaya sa mga nanay, sa mga tatay na nandito sa lungsod ng Parañaque at sa mga karatig lugar, pagsikapan na po natin na yung ating mga anak, hanggat maaari, hindi wag silang tamarin. Di ba? Kaya lang nakakalungkot pa minsan-minsan. Kapag tayo ay nag-iikot sa madaling araw, 1:00, 11:00, 12:00, minsan inaabot pa ng 2:00, 3:00, may mga kabataan na nandun pa rin po sa kanto. Di ba? Hindi natin alam kung anong pinag-uusapan ng mga yan. Di ba? Minsan nandoon sa na alam naman natin na wala naman mararating ang mga kabataan na laging nasa kalsada. Di ba? So, hindi na po ito obligasyon ng lokal na pamahalaan. Hindi na po ito obligasyon lamang ng mga barangay, mga tanod, mga kapulisan, na yung mga anak natin, madaling araw, nandoon pa nakababad
sa labas, nakababad kung saan saang kanto, na kapag ganyang oras, oras na ng gabi, kapag ang inyong mga anak wala pa sa inyo sa loob ng inyong bahay, huwag nyo nang hintayin na ang tanod pa ang magsita sa kanila. Bagkos, yung mga nanay, tatay, ate, kuya, kayo nang tumulong sa inyong kapatid na hanggat maaari, bumalik na, pumasok na sa inyong tahanan. Hindi yung sasabihin nyo na, bahala na yan, malaki na yan, bahala na, matigas ang ulo. Sana wag naman ganun. Oo, tulungan natin ang mga barangay, tulungan natin ang mga tanod, tulungan natin ang mga alagad ng batas na mabawasan yung mga ganyang problema. O, di ba? Kaya, ako nga po ay pinananawagan natin sa ating Philippine National Police, sa ating gobyerno, sa pamagitan po ng ating presidente, na si Pangulong Marcos, na sana yung usapin ng korpyo, ipatupad na natin. Total, may ordinansa naman tayo. Di ba kasi kapag yung mga bata na nasa kalsada, siyempre uuwi yan ng madaling araw, pagdating sa bahay, hindi naman yan nagigising ng alas 6, alas 7, alas 8. Karamihan dyan sa mga yan na nagigising lang kung kakain na. Di ba? Kita mo na, pinalakpakan pa. Di ba? Kaya sana, maging klaro tayo na tumulong po tayo sa ating gobyerno naman. Kasi, ginagawa na ng paraan ng ating pamalaan. Ginagawa ng paraan ng ating mga kapulisan. Di ba? Tingnan mo, si General Torre, pinuporsige na po yung 5 minuto lamang, makapag-responde na, kung paano na lang kung sabay-sabay ang kanilang re-respondihan at hindi nakarating, di may matatanggap na naman na chief of police. Di ba kasi ang ating mga pulis naman, tanod, hindi naman sapat na bawat problema, bawat kaguluhan, makarating sa loob ng 5 minuto. Pwede yan kung hindi sabay-sabay. Paano kung nagkanda sabay-sabay yan? Di nagkanda loko-loko ng ating mga kapulisan. Magkakanda loko-loko ng ating mga tanod. Magkakanda loko-loko ng ating mga chief of police dahil sila po ay matatanggal. Di ba katulad nung nakaraan, ilang hipi ng ating kapulisan dito sa Metro Manila, ang tinamaan ng 5 minutes na yan. Di ba? 8 or 7. Di ba? Dito naman sa Metro Manila, nakita nyo kung gaano karami ang tao. Alam nyo kung gaano kasikip ang kalsada. Alam nyo naman kung gaano ka-traffic ang kalsada. Paano na lang kung naipit yung nagresponde? Di ba? Kaya, ang purpose ni General Torre, maagapan yung mga krimen na nagaganap sa ating komunidad. Ngayon, sana hindi lang po yung ating mga kapulisan ang gumawa nito. Bagkos, ang ating mga magulang, mas mabilis kayong magresponde kapag ang inyong mga anak wala doon sa loob ng iyong bahay. Mas mabilis niyong hanapin yan kung nasaan sila. Hindi yung malaman ninyo, yung anak nyo nandoon na sa barangay, nakikipag-away na doon sa barangay, bakit sila dinala doon? Dahil sila po ay nakikipagbugbugan o kaya sila ay nasangkot sa naman uri ng petty crime doon po sa barangay. Di ba? Yung po ay ang sinasabi natin, paalala lamang. Dahil tayo man ay mga magulang, hindi po natin pwedeng iasa ang kapakanan, kapakaligtasan ng ating mga anak sa mga tanod o kaya sa mga pulis. Dapat ang kapakanan niyan, yung kaligtasan, ay nasa ating mga magulang, hindi yung sisisihin nyo ang pulis kung bakit binitbit sa barangay ang inyong anak, pasiga-siga pa kayo.
Hindi pwedeng ganon, ha? Sana maging malinaw po ito. Dahil ang purpose natin, ang ating mga anak, instead na nandoon sa labas, kung sila po ay mag-aral, kung sila po ay natulog na, at least magigising sila ng umaga at maaari pong makatulong sa mga gawaing bahay kung wala pang mga trabaho yon. Hindi yung paginising mo ng alas 7, alas 8, galit pa dahil sila po ay nabibitin sa kanilang tulog. Paano hindi mabitin yan kung alas 3 na madaling araw pumasok sa ating tahanan o kaya sa ating bahay? Yun po ay paalala lamang. Ngayon, kung ayaw yung sumunod, bahala kayo. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:45 ng gabi at magbibigay ng ulat ang ating chief reporter mula po dyan sa lugar ng Bicol Region. Ito pong ating chief reporter na si Jun Osorio talaga naman nagkalap ng kanyang balita mula po dyan sa lugar ng... Okay, John, pasok! Ayun, karambulan ng mga sasakyan dito sa barangay Mangli, Sipokot. Agad na isugod sa ospital ang ilang mga nasugatan sa insidente sa pagkarambulan ng ilang sasakyan sa Andaya Highway, barangay Mangli, Sipokot. Bandang alas 2, ngayon hapon ang pangyayari, June 18, 2025. Ayan, balaga naman ang karambulan na yan. At alam nyo, yung karambulan na yan sa kalsada, dyan po sa lugar ng Andaya Highway na yan. Pababa na po yan ng Naga, pababa ng Partido Area, pababa yan ng Albay, sa lugar ng Albay. Talagang maraming mga aksidenteng nagaganap. At ganun din po doon po sa ating mga kaibigan, regards po natin, lalong-lalo na ang ating kababayan, talagang magaling oragon, talagang maasahan, na ito pong si number 1 kagawad na si Manoy Rudy Abila, diyan po sa barangay San Antonio. Regards ko po kayo, Manoy. At ganun din po ang ating kaibigan, na ito pong si Jermaine Policarpio, diyan po sa lugar ng GMA Cavite. At regards ko po kayo. At ito pong ating kasama naman na sila Sister Elsa at yung pong iba pang ating mga kaibigan dyan po sa lalawigan ng Cavite. At alam ko na bukas pangalawa magiging correspondent po namin kayo dyan at magbato kayo ng balita kung ano po ang makaganapan dyan po sa lalawigan ng Cavite. Welcome ko po kayo. Ito pong ating kasama na si Jermaine Policarpio at iba pang ating mga kaibigan dyan po sa lalawigan ng Cavite. Regards ko po kayo. At nabanggit po natin, yung pong balita ng ating chief reporter na si John Osorio, at dyan po rin sa lugar ng Tagaytay, at ating pong na-monitor naman na nagkaroon din po ng aksidente dahil sa isang pasaway na mga siguro, naghahangin-hangin, gustong mag-trip-trip lang, yung po disgrasya ang naabot. At tila mayroon pang balita ang ating kasama na si John Osorio hinggil dyan. Che, pasok! Ayun, road trip sa Tagaytay na uwi sa Banggaan. 3 ang kumpirmadong nasawi, kabilang ang buntis, habang 5 ang sugatan sa salpukan ng isang kotse at van sa Bypass Road, Barangay Sambal, Tagaytay City, Cavite. Kahapon, Martes, bandang alas 12:50 na madaling araw. Sa report ni Tagaytay City Police, ang mga nasawi ay lula ng kotse na kinabibilangan ng driver na si Jimar Pillas, 47 anyos, ng Barangay Mangas 2 sa bayan ng Alfonso. Ang mga pasahirong buntis na si Jenalyn Imbarga, residente ng Kalulot, San Fernando, Pampanga, at isang hindi pa nakilalang lalaki. Sugatan ng 5 sakay ng van, pawang mga senior high school graduate na may edad 17-18 anyos, na pawang mga residente ng Mendez, Cavite. Ayon kay Police Lieutenant Jefferson Ison, hepe ng Tagaytay City Police Station,
nagpagiwang-giwang umano ang van hanggang sumalpok sa kasalubong na kotse. Pawang lasing umano ang sakay ng van. Ayan, kita nyo na, mga kabataan na banding sa madaling araw. Ayan, na-disgrasya na kayo, nandamay pa kayo. At ang mabigat po dyan, yung kanilang binangga ay tila papunta rin sa ospital at isa pa rin at nagdadalang tao. Oh, di ba? Iyon ang sinasabi ko kanina, na kapag ang ating mga anak naman ay minor de edad pa, hindi pa sila pwedeng magsiga-sigaan dahil sila po ay nasa jurisdiction pa yan ng mga magulang. Di ba? Katulad niyan, 17, 18, nakainom, ayan, humarurot ang kanilang sasakyan. Disgrasya ang inabot, sayang ng buhay. O, di ba? Nasaan ang mga magulang noon? Hindi naman natin pwedeng isaysi sa kalsada. Hindi naman natin pwedeng isisi doon sa alak. Diba? Hindi natin isisi yan, pwedeng isisi sa iba. Bagkos, iyong obligasyon ng magulang, sana hindi kayo patulugin ng inyong konsensya. Kapabayaan po ninyo yan. Oh, di ba? Oy, natanggal. Oh, di ba? Kapabayaan ninyo yan. Kaya yung anak ko nung mga ganyang edad, 16, 17, 18, 19, oh, di ba? Talagang hinahanap ko yan Yung nanay, kapag wala pa sa bahay ng alas 10 ng gabi, pinapamessage ko na yan Pinapatawagan ko na yan. Hindi pwedeng katwira na aywan ko. Hindi pwedeng ganon. Oo, dahil siya ang kinukulit ko. Ngayon, yung anak kong bunso, 22 na siguro. Oh, di ba? Minsan, umaalis na rin ng gabi. Minsan, hindi na nagpapaalam. At gamit ang kanyang bigating motor. Oh, di ba, Rosie? Oh, di ba? Nagpapatakbo ng sinto-sinto hanggang 50 kilometer per hour. So, hindi ko pa rin kinukonsente na hindi umuwi. Hanggang alas 10, alas 11, dapat umuwi na. Bagamat hindi na yan minor de edad, sa akin pa naman umuwi araw at gabi, dapat sumunod muna sila sa patakaran. Hindi pwede yung palibasa hindi na minor. Pag umasta, pasiga-siga. Hindi po ganon, kasi obligasyon pa rin ng magulang kapag sila ay sa atin pa umuwi araw at gabi. Ngayon, kung sila ay pumunta na sa ibang lugar, halimbawa, pumunta na ng Cebu, pumunta na ng Bacolod, pumunta na ng Mindanao, hindi na natin alam kung ano ang kanilang ginagawa araw at gabi, palagay ko, exit na tayo doon sa pagsisisi ng ibang tao. Oh, di ba? Tayo po ay nanirmo na. Oh, di ba? Hindi na natin obligasyon yan kasi wala na sila sa atin. Oh, pero kung sila araw at gabi sa atin pa natutulog, sa atin pa umuwi, tayo pa ang sabihin natin, sa atin pa nag-aalmusal, sa atin pa nanananghalian, sa atin pa naghahapunan, pagkatapos hindi na nagpapaalam, hindi natin alam kung anong oras uuwi, may problema sila. O, di ba? Kasi hindi pwede yun na sa atin pa nauwi, pagkatapos pag umalis, wala nang pakialam sa mundo kung anong oras uuwi. Wala nang pakialam kung alas 3, alas 4, alas 5 uuwi. Aba, pagkatapos, matutulog ng alas 3, alas 4, alas 5, pag ginising mo ng alas 8, alas 9, galit pa. Bakit siya ginigising? Tama ba yun?
Mali. Pero kung sila po ay namamasukan, halimbawa, sila ay panggabi, siyempre, uwi sila ng umaga o madaling araw, dapat yung ating talagang dapat natin silang unawain dahil nagtatrabaho na yung tao. Oo, di ba? Nagtatrabaho na sila. Pero kung ang oras nila gugugulin sa barkada o uwi lasing, di ba? Nang umalis, nangingi sa'yo ng allowance, humingi ng 200, 300. Pag uwi, lasing. Di ba? Siyempre, lasing. Bubungkal doon sa kaldero. Tatanong ko ng ulam. Pag hindi nagustuhan ng ulam, pasiga-siga pa, apabugbog ng abutin niya. Di ba? Di ba? Mali yata yun. Kaya panawagan natin sa ating mga kababayan, sa ating mga nanay at tatay, ilagay natin sa lugar ang pagdidisiplina, pag-aaruga ng ating mga anak. Di ba, Sister Oli? Yung si Oli Tina. Siga din po ito si Oli, si Tina. At isa rin po itong Eraton, taga Guwa, Camarinesor. Yan si Tina, minsan may naikwento sa akin. At ang atin naman paalala lang. Dahil tayo naman ay magulang, dapat natin proteksyonan ang ating mga anak. Naging pastor tayo ngayon, ano? Ngayon po ay Miyerkules, Nabanggit po kasi natin to, nagsimula tayo doon sa usapin ng high school, junior, senior high, hanggang doon sa mga vocational courses na pinag-o-offer ng pamalang lokal ng lungsod. So, napunta tayo doon sa usapin ng pag-aalaga o yung ating sabi nga nito, yung ating pag-aruga sa ating mga anak. Kaya yung balita ni Chief John Osorio na yung pong mga nadisgrasya sa lugar ng Tagaytay, mga minor de edad yan, so in short, kung sila po ay namatay dahil sa disgrasya, nasaan ang konsensya ng mga magulang dahil may tuturing natin na sila po ay may pagkukulang. Yun po ang ating sinasabi. So, hindi naman totally sermon yan. At sabihin natin na kunting pangaral lang sa ating mga nanay at tatay para pagdating sa ganyang nagkakaroon ng sakuna, nagkakaroon ng disgrasya, hindi tayo sisisihin ng ating konsensya bilang magulang ng mga anak na nadisgrasya sa murang edad lamang. Di ba? Ito po ay atin lamang katulad nung nangyayari sa Iran. Katulad ng nangyayari diyan po sa Israel. Yung mga nakaganapan diyan, hindi natin pwedeng isisi sa ating mga magulang dahil sabihin po natin na iyan po ay maling desisyon ng mga leader ng ating bansa, na nakikipaggira, wala silang pakialam kung anong magiging outcome o anong magiging resulta doon po sa kanilang mga kababayan, di ba? So, libu-libong pamilya, o sabihin natin na kapag hindi yan maghuminto, malamang hindi lang libo-libo, bagkos baka maging milyon pa ang magiging apektado ng digmaan na yan sa pagitan ng Iran, Israel at iba pang mga Arabic nation naman, o sabihin natin na diyan po sa Middle East, na yung pong mga anak na wala pang kamuang-muang sa mundo ay nagiging biktima ng gira dahil doon po sa mga maling desisyon ng mga namumuno ng kanilang bansa. Di ba? Katulad po nitong si Justin Trinidad. Di ba?
itong si Justin Trinidad, sa totoo lang, hanga po ako nito. Ang nanay po nito ay isa rin Eraton, isa rin Bicolana yan. Pero bibong-bibo po ito si Justin. Kahit saan ka makita nito, talagang nakangiti. Pagdating doon sa kanyang mga trabaho naman, sa assessment, talagang very active, talagang approachable. Si Justin po yan, hindi po katulad ng iba na pasiga-siga pa. Etong si Justin, hindi po. Tingin mo lang kay Justin malaking bulas. Bibo, malusog, pero napakabait niya na. Regards po natin itong si Justin Trinidad ng Mayor Action Support Group. Palakpakan po natin si Justin. At doon po sa ating mga kaibigan na nasa online, pagpasensyahan nyo na po yung iba at hindi po natin na re-regards dahil mabilis po yung takbo ng ating monitor. At ganoon din po itong si kasama natin na isa rin po itong Bibo. Ito pong si John Harold Ibasco Padilla naman. At batid po natin na ito po ay isang Ilocano. Pero Ilocano po ito na galante. Galante po ito si Harold. At sabi natin pagdating sa trabaho naman, talagang isa po itong asset ng Public Information Office of the City of Parañaque. Regards ko po kayo. At doon po sa atin na pag-usapan, hindi po ako naninirmon, hindi po ako nangangaral. Naging bahagi lang po ng ating programa na ngayong araw, ngayong gabi, sa ilalim po ng programang Media Patrol. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:01 ng gabi dito sa ating himpinang Parañaque Net Radio Worldwide. Mr. Chairman, patalastas please. Parañaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Parañaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Parañaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. Parañaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. Parañaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Parañaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, laging handa
Ayan. Tapos na ba tayo? So, maraming salamat doon po sa nag-compose ng ating patalastas para niya kay Net Radio. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo naman po ay magbibigay ng update tungkol po sa ating barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At sa kasalukuyan ay talagang wala pa po tayong final kung tuloy ba ang eleksyon sa December 1 o hindi. Bagamat nagkaroon ng tinatawag na BICAM sa pagitan po ng Congress and Senate, pero sa kasalukuyan yung pong batas para sa postponement and fix sa election ay hindi pa po napipirmahan ng ating the best President of the Republic of the Philippines, no other than Ferdinand Marcos Jr. Ayan, sinabi kong the best kasi mahirap na yan ng ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay inaaway natin. Just remember ng kanilang length of service naman hanggang 6 na taon lamang yan. Diba? Nakatatlong taon na si Pangulong Marcos. So kapag puro away ang gagawin nyo dyan, nadidili ang serbisyo na pwedeng ibigay sa taong bayan. Inuulit natin, 6 na taon lang po ang kanyang termino. No extension. Pagdating po niyan sa June 30, 2028, wala na po siyang, tapos na po ang kanyang termino. Putol na lahat. Hindi po yung katulad ng kapitan na 3 taon ang termino, pero 3 beses naman siya pwedeng maging kapitan, equals to 9 years yan. Ngayon, dahil sa postponement, inaabot po ng 12 taon. Di ba, ang ating mga barangay opisyal, 12 taon po ang kanilang inaabot ng kanilang panunungkulan. Pero ang presidente, 6 na taon lang yan. Napakalaking problema ang kanyang nire-resolba. Napakalaki ang kanyang sakop o saklaw. Buong Pilipinas, kasama yan, mula Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Batanes. Di ba? Hanggang Hulo, sakop niya yan. Pero yung kapitan, hanggang kanto-kanto lang, inaabot ng 12 taon. Pagdating doon sa usapin ng i-resolve sa kanilang barangay, ultimong CCTV, hindi nagkakaroon, ultimong basura, araw-araw, yung pa rin po ang pinupo sa kanilang social media. Ngayon, ang gusto ko pong iparating sa inyo, huwag nyo na pong awayin ang ating presidente. Tulungan na po natin dahil nagsusumikap yan. Tingnan mo, umarangkada na yung 20 pesos per kilo ng bigas. Di ba mayroon na eh. Kaya lang, hindi ko nga alam kung saan banda. Pero ang importante, ang ating presidente, dahil 6 na taon lang yan, instead na awayin nyo, tulungan na po natin. Mula po sa barangay, sa lokal, sa Congress, sa Senado, maging sa ehekutibo o iba't ibang departamento ng ating gobyerno, ng ating bansa, kasama na po yung Commission of Human Rights, so yung tinatawag may tawag po dyan, yung GOCC, yung government offices and yung pong ibang ahensya ng ating gobyerno na sa kasalukuyan ay nakatats naman na pinagkakatiwalaan ng ating gobyerno, ng ating presidente, tulungan na po natin. Di ba? Katulad nitong si Reza Palana Suyom. Isipin nyo, sa tagal ng panahon, ngayon lang po yan nag-good evening, boss. Di ba? Yung si Marisa, kilala po natin yan. Nakasama po natin yan sa Lupern.
ng ating masipag, magaling na abogado. Regards po natin, yung pong ating boss dati na si Attorney George Herang Jr. at saka itong si Risa Palanasoyo. Nasa kasalukuyan ay nasa online. Regards kita, Marisa. Regards kita at kung pwede naman paki-like and share ang ng ating programang Media Patrol. Alam ko naman tawag noon, tayo naman ay FB friend. Tayo naman ay magkakilala. Baka pwede naman paki-like and share ng ating programa. Regards ko po kayo. At yung pong isa pa nating kasama na nandyan sa gitna ng dagat, diyan po malapit sa Taiwan. Di ba? Tayo po ay nagbibigay na lang tayo ng konting appeal sa ating mga kaibigan. May kasama rin po tayo sa law firm. Nang tayo po ay nagtatrabaho pa diyan. At sa kasalukuyan po ay nasa gitna ng karagatan, malapit sa Taiwan. Diyos ko po, kapag nagkaroon ng giyera yung Taiwan at China, malamang yung island, yung nasa Pulilio Island na ating kasama sa law firm, baka kayo ay mahagip ng mahagip kayo ng ng China. Ingat-ingat po kayo. Yung lugar ng pagtanungang Quezon. Diyan po sa Pulilio Island pangalan? Nerissa. Ang ano niya Islala. Ano bang apelyido noon? Pasensya ka na, hindi ko na maalala yung apelyido. Basta Nerissa ang kanyang pangalan, ha? Diyan po siya nakatira sa lugar ng Pagtanungang Quezon, na kung saan ito po, sabi niya nga, kapag tumitilaok daw yung tandang, kapag tumitilaok daw po yung tandang, naririnig na. Diyan po siya nakatira sa Pulilio Island. At ngayon, tag-ulan, malamang, ang alon dyan sa kanila ay 1 kulang. So regards po natin at naalala tuloy natin yung pagtanungang. Ganun din po yung sa lugar ng nadala mo, charger ko. Mukhang ibang chat. So iba yan, ha? Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, regards ko po kayo at yung pong ating mga kasama sa pamamahayag, yung pong ating Paranaque Net Radio, no? At yung pong ating mga unit mula po sa Media Patrol, Ratsala News, Express, Usapang Kalye at iba pa, regards ko po kayo. At ganun din po ang ating mga kasama dyan po sa lugar ng Valenzuela, si Sister Presi Lazaro, and of course, ang ating boss ng People's Monitor. Ito pong si Sir Ed at saka si Ma'am Nida Cardona dyan po sa Valenzuela. Regards ko po kayo at ganun din po yung ating mga kasama sa Public Information Office of the City of Paranaque. Regards po natin. At ganun din po sa lugar ng Cavite, Laguna, maging dito po sa lugar ng Kamanaba area. Regards po natin, ha. At batid po natin sila Joey Sulanti naman. At yung pong iba pa nating kasama sa PDMSI, yung pong Philippine Digital Media Society Incorporated. Siyempre sa panguna po ni Vice President for External Affairs, Doc Nel Selva. And of course, ang ating Internal Affairs, Vice President, ito po si Doc Edward Perez. At ganoon din po ang ating mga kasama sa Director, ito pong si Director John Palacol. And of course, ito pong sila Sir Neil naman. At iba pa ang ating mga kasama sa Philippine Digital Media Society. Ganon din po ang ating advisor na si Ma'am Corazon Almadillon. Regards ko po kayo. At doon po sa mga bumubuo ng ating Paranaque Net Radio. At ganon din po ang ating mga kasama sa ating po mga field reporter, correspondent. At ganon din po ang ating mga kaibigan dyan po sa lalawigan ng Pampanga, Pangasinan, maging dyan po sa lugar ng Baguio. Regards ko po kayo. At ganoon din po yung mga group chat ng ating mga manoy, mga manay, mga Oragon, mga Bicolnon. Dyan po sa lugar ng Region 5. Mga manoy, mga manay, maray na banggi po sa Indugabos. Okay, Luzon, Visayas at Mindanao, God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama
dito po sa ating programang Media Patrol. Bye-bye! Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, laging handa